So, dito, papakita ko sa inyo yung clips. Mabilisan lang to, hindi natin patatagalin kasi ganun naman, no? Yung yung pinaka bottom line lang na pinag-uusapan na yung rules and regulation, kailangan may patakaran, may batas sa loob ng classroom. Kung ano yung mga kulang na dapat natin punan sa loob ng classroom. Kunwari, kulang tayo ng kortina. So, malagay tayo ng kortina. So, ayun yung mga kulang dyan, no? Kunwari, may kulang tayong nalagyan ng mga walis tingting, walis tampo. Yun yung mga dapat nating, yun yung mga tinitingnan sa loob ng classroom. So, wala nang sinasabing pangingikil or pamimilit, Mr. Senator Rapi Tulfo, no? Kasi pangit po yun sa isang senador na aakusahan mo po yung mga teachers. Alam niyo yung mga teachers sa DepEd. Kung wala yan, ano ba? Saan pupulutin yung mga anak natin, no ba? So, wag natin pagbintangan. Kung meron ka mang nalalaman ng mga ganyang sistema na nagrereklamo hinggil dyan, edi report natin kung sino yan. Hindi naman lahat. Huwag natin i-generalize na DepEd lahat. Kasi for sure, yung iba dyan, yun yung mga, siyempre hindi naman natin lahat na-please yung tao. Nagdidepende pa rin yan sa sarili nilang pagkatao, di ba? So, hindi natin pwedeng masabi na lahat good. Kahit sa politiko, ang daming, di ba, hindi good. Same lang yun. Ganun lang yung senaryo. So, I hope sana matauhan ka, Mr. Senator Rapi Tulfo, kasi pangit tingnan, no? Ang dami mo pa namang mga subscribers sa YouTube channel mo. For sure, no, maraming na-disappoint sa'yo kasi parents ang pinag-uusapan dyan. So, ibig sabihin, yung parents niloloko ng teacher. Isang magandang hapon, mga kababayan natin, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Saan panig ka man sa mundo. Isang magandang hapon po at magandang tanghali or good morning sa lahat. Yan, papasadahan lang natin, no? Meron lang tayong konting reaction hinggil doon sa sinasabi ni Senator Tulfo na about sa pangingikil, no, ng teachers doon sa donations, doon sa PTA donations na issue. Pagpalagay ko po, no, parang hindi dumaan si Senator Tulfo sa pagiging PTA member o PTA o sakop ng PTA meeting. Halatang parang hindi siya galing sa public school. Kaya hindi niya alam yung mga ganyan-ganyan na mga bagay. Ayun, sa video ito, papakita ko din sa inyo, papasilip ko sa inyo. Galing po tayo sa isang PTA meeting, no? Nagkita-kita po ang mga parents and teachers sa loob ng isang classroom. At dito ipapakita ko sa inyo kung ano po ang kahalagahan ng isang PTA. No? Parents Teachers Association. No, i-explain ko lang, hindi po sakop o saklaw ang PTA sa DepEd. Only teachers lang po, no? Wala pong affiliation o wala pong kinalaman ang mga parents diyan. So, ang gusto nating ipakita dito is para makita nila kung ano yung kagalahan ng isang PTA. Yung meeting ng PTA. Sa ako sa naman, extra naman dito, ibang ganyan ko dito. So, siya nagkakabasa ko na, pilipin ko na mga kuwan, mga estudyante, mga kaya wala po ni barkada. Ako barkada pa sa gawas, pero din sa classroom, teacher ko ninyo. Bahala na tayo sa gawas na mag-gara-gara. Ganun dyan si Ayun na. Bako, Jun! Wala ka sa panigyo, sa tanong ako na Mikyo, hindi po pwede bang uyag-uyag yun. Sa natapusan pa po, natapusan ng mundo. Pagkita na ako sila. Pero may gusto naman ko na sila uyag-uyag. Sana ako na lang taani. Okay. Pero di na sila, yan o, yung dati palang pangit. Pero man, limitasyon lang. Yun na yung mga limitations. Next, assaulting a teacher or any other school authority or his agents or other learners. Extremely assault, discourtesy, threatening, immediately
tutors, parents. So far, wala pa po tayo encounter na. Sa mga balita siguro, walunggan na to, pero unta din na siya makitabo sa atong country, no? Ang kanan, maakira yun sa istorya. So, dito ka, way manaog yun ang pinisikalay. First, cheating, dishonesty, So, kana siya, stealing, walay magkulga-kulga. Tingnan ako na sa iba. Kung napay concern sa teacher, wala disqualified ka school na officials, yung community. assaulting Para a teacher, ma-settle na po na siya. Kung sila resist the na rules and regulations ito ay of the classroom. But sunod na kay vandalism, writing on destroying school property like chairs, tables, windows, books, or laboratory equipment. So, katong recent implementation na sa Vice President Inday Sara, makita ninyo sa palibot, ma'am, wala na yun ang mga iba, may habon lang sa Yes. mga ibang dikit-dikit. So, ang gusto ni Inday, sa Vice President po is hinlog yun. Pero mas peaceful, mabugol yung mga pagmamula-mula kung wala yung bugol. So, kaya siya, gina ako na sila kung gana nakapling, pagsugod sa klase dapat, pagkuhan sa klase, wala sa na, dili naman ka mga kinder, dili na masulat-sulat pa sa dikdik. Mga ano na kaya, wala pa yung senior high school, college na, dili na ba mga dapat na responsibilidad. Ano, ako din mag-una po na. Yung kaya ni Balay, natawag na doon nga class home. Hindi ni class home ni. Kaluhan ninyo ni Balay. Ang ingat, isang pag-ibag sa Balay, masak pa nga, diba? Disiplina mo. So, dili po, disiplina mo. Sunod, carrying and concealing deadly weapons or Attendance. instruments. So, wala pa kayo Attendance tayo. magdala-dala, wala siguro na nagyan ko silver or sa may kutsilyo or kanang any sharp materials. Okay na lang konti, magamit lang, pero hindi lang dyan gamiton sa papanakit. Inciting others to fist fight or to commit a crime. So, gawan ko na siya, na mag-invite ka, no, mag-recruit. Okay, nga mag-bagay. Ako'y na nga naman, magdagan dyan kayo na siya issue. Okay, kaya nagawin ng lalaki kita. Encounter na mo na sa una sa snow, mga lalaki, mag-ulit dito gano'n. Mga butong ba, mga ito, ulong. Okay, may grade 12, isulong nila ang grade 11, luwit yung kay Dikulatan yun. Nag-recruit siya o grade 10. Pag yun kasukol ang grade 11, punto. So kung kayo ang grade 11, wala yun siya kasumbang. Isa na isa, wala yun kabalos. So wala na pumasyat, wala naglagot yun siya. Nagdumon siya, mas tayo na kung siguro nakasumbang siya ka isa. Pero magawas, natabangan yun siya na wala siya ka-ambush ba, wala siya kasukol. Kaya itabangan yun siya. Teasing in any form or manner, whether inside or outside the school premises lang, makicheck sa mga bata kasi nagkakit-akit ng mga sabat na nila mga ganggang, grupo-grupo, sa mga babae, mga sorority, nausap ba yung kaya na siya. So yahay na yun dito sa mga bata. Sexual abuse, immorality, or illicit relationships. Okay? Kaya siya, sa mga dili ko na sa mga estudyante, kung mga estudyante na ito yung nabili magbuya-buya, or kanang sa bar, or dili makita, ang kunit-kunit sa mga babae ba, siguro kasi magulitan, namin mga lalaki po yung medyo hamon ba, di mapupuntan, siya, istorya ko lang na ito. Pag mga babae po, kanang na to bright ang mga lalaki. Diba? Kasi di po sila magpagunit di ay, no, abig babae lang, lalaki, ano po na sila? Oo, so respeto ko na ito mga isa. Hindi lang babae, mga lalaki, hindi pa po na sila mga ikala. Immorality, dahil immorality, natin mga issue na teacher, hindi mo yun na sa pinatanay lang yun nga storya ma'am, hindi mo yun nagatanaw ang kita o balita. Ayun lang mga teacher, estudyante, so makutanay yung mga bata ma'am. So, kaya nato na siya, para kung bago lang na hitabo 11 years old? Nagkagusto ang teacher sa estudyante. Bawal dyan kaayon na siya. Ikaw as a student, kung ano na mo, report na rin so kasi kung sa kasi kung ang teacher, kung muna kong sa atong i-reach out na mo. So, communication lang yun sa bata kayo. Ako kasi mahandlog ka, hindi mo storya. So, storya din mo, ako mas dyan din rin ay mo ganda mo sumbong mag-agad ng mga ibang istorya ka, hindi mo hindi ka na yung sa mo sa inyong mga teacher. O, yun ka lang, illicit relationships. Kasi ngayon, nagbuya-buya pa rin mga teacher, bawal bayanan siya. Okay, aware mo po ng mga teacher.
teachers ko sa ato ang sila. Amo na itong ni teacher, sayang na yun niya essential. So, bayan kayo makapasar sa board exam, Agree. sa daily yun work it. Naman pa siya yan hindi na pagkusutan. Ako lang ginagawa ni sir, nagmahal ko siya. Ay, ginagawa ni sir, Sana all. paano doon siya makapiling ako kay idog-idog siya. Kaya magagusto ko yun siya umasa. Dahil mag-idog na gusto. Naman siya. Oo, dahil kayo siguro sakit ko sir, dili lang niya na ako. Mang Kanor siguro to. Sayang yun ang profession sir. So, but preventing threatening learners or faculty members or school authorities from discharging their duties or from attending classes or entering school premises. Kanang mga teachers na nakagawin-gawin ko subong mo o kanang Cybercrime, sexual abuse, art, immorality, illicit relationships. susunod sa klase. Forging or tampering with school records or transfer forms. Kanang i-edit, magbuka-una, bawal na siya sir. Patronizing suspected prostitution, and then gambling and pornographic places. Okay? So, magsulog-sulog itong mga B-forms or sa mga bar na mga bumubo or mga bastos yan, bawal na siya. Joining fraternities, sororities, and dumps. Wala kang kaya dire. Wala yung nagkabilatel. Ako, siya na to, ka na dire. Wala mo? Wala. Tayo mo papel mo na. Sabi niyo magkinikanan na siya na. Wala nito. Bullying acts, physical, emotional, mental, and cyberbullying. Bullying cases of offenses shall be handled in accordance with Republic Act 10627 and Amendment Order Number 33, Series of 2013. So, inanako na sila magiging ninyo. Sumusumog, good nga, bigara-gara, lang, kung kamalo, ang bata, kung sinisira na, pero nasakitan na dahilan siya. So, huwag na minayon sila, parang naku yung mga reklamo nga. Huwag mo, reklamo, adlaw ka pa. Huwag lang magbaya masakpan, ikaw din ang pagod, adlaw, gilog, gilog pa. Adlaw lang siguro kay Basilikulan, ako istoryahan ninyo, sige, pag-ili mo, representative, yun sa ikaw, gusto niya nila ang pag-ili kayo sa kino. Sige, kamo istorya sa iya, pero natural lang ang muna siya. It's a natural smell, magod sa kong tawas. Pero di na po, nag-piso lang ang tawas. Mamalit ko siguro ka, makapalit, magaling si report, kapalod, magkani. So, hindi na ako sila. Pero bullying ka ng mga physical, sumbong mo sa inyong teacher o parents. Wala na sumbong mo, if pinasumong mo, wala na mo nalipay, kinato ang self-help. Okay, basta wag ko nakapalumang ko sa ginanihan sa sinisira na sila pero live inside nila. So, walang careful, jud kaayo pa. Okay? Facilitating entrance of an outsider into school premises. Imam, so bawal na rin magpasulod po from outsider. Okay? So, anyway, stricto mo po dyan lang ito ang guard. Hindi na sila nagkakot kung wala yung ID. Other analogs as that may endanger, threaten any learner, school personnel, or the school. Okay? First offense, ma'am, counseling with parents ihapon suspension 5 days. Pero wala na tayo third offense. Diretso na tayo second offense, ibalik na yun na mo sa mga ginkan. Wala yun na dala atong first warning. So, ako na lang dyan bahala ang mga moms. Okay. So, mo to siya, ma'am. Muna siya dari po of learner school policy. Na siya dari ma'am. Pero pagkalikog ko po, mapermahan sa likod with your name and signature, ma'am. Yes po, nakadari kami. Bakit sa wala pa? Kalikod ko, basa-basa po na tayo. Salamat. Kasi balik lang na siya sa ako ang kay ako kung consolidate yung agree ba po or in disagree. Okay? Isa. Pero kung wala po ako, in disagree po, ma'am, sir. So, namatay kanya-kanya. Yes. Isa. Nandito, ma'am. Nandito ka. Isa? Ay, thank you. Minutes na diba? So, learners, school policy. Pero proceed na sa atong next agenda, ma'am. Ang ato, uniform. So, di ka na ako mga bata, pwede na isa kabulan. Isa sila mag-uniform para mag-prepare, magpalit, Learners, school policy. Pero akong uniform, observe sa mga lalaki, wala ko lang kasama sa lalaki,
kay white polo shirt or t-shirt with sleeves. Okay, pero formal po. Ang ilang dahil lang So papakita ko dito, no? Una, mayroong pinapag-usapan dyan na rules and regulation. May mga bawal na dapat yung anak ng isang parent na dapat lagi nilang i-check kung ano yung mga ginagawa. Dito nga, makikita din dito, no? Kaya nga may PTA para makita natin, no? Kagaya ng implementation na no vandalism. Nung mayroong pinabaklas si Secretary ng DepEd na mahal nating si BP Sara na pinabaklas lahat yung mga nakadecorate sa loob ng classroom na yung pangit tingnan, no? Parang hindi kaya-aya. Pinabaklas po ng ating Vice Presidente. Isa yun. Doon yung makikita sa isang PTA meetings na kung ano yung pwedeng gawin sa loob ng classroom. Kasi unang-una po, no? Nagsisimula po lahat ang pagbabago ng isang eskwelahan o sa DepEd doon mismo sa kanya-kanya nilang mga classroom. Kaya importante po yung PTA meetings kasi napag-uusapan po doon lahat ng kailangan sa loob ng classrooms, kung ano yung rules and regulation. May batas po sa loob ng classroom. May batas. Avoid vandalism, bawal malate, bawal gumawa yung bata o yung isang anak mo na mag-aaral na gumawa or magbubuli doon sa kanyang classmates. Bawal po yun ang bullying, di ba? Alam ni Senator Tulfo to eh. In fact, meron pa siyang ano niyan na bullying report doon sa kanyang rapid Tulfo in action. So dapat alam niya yan. So saan ba nagsisimula yung mga ganung bagay? Di ba doon mismo sa loob ng classroom. So dapat alam ni Senator Happy Tulfo to na yung PTA meeting hindi lang po nagbabase doon sa mga projects, hindi lang nagbabase doon sa sinasabi niyang pangingikil kasi nga hinihinga ng pera ng teachers yung mga mag-aaral o yung parents. Hindi naman po ganun. Dito makikita niyo sa video na lahat po ay planado, lahat po ay pinagdidesisyonan. Hindi po nagdesisyon dito ang isang guro lamang, no? Kasali po yung parents. Kaya nga mayroon tayong PTA elected officers. Kasi dito natin makikita, no, kung sino yung may mga potential na pwede siyang maging presidente sa loob ng classroom. Yun po yung Parents and Teachers Association elected officials. So kasali na doon, no, lahat, president, vice president, pababa. So dapat alam po 'yan, no, ng ating mahal na ewan ko kung anong tawag niyo diyan. Basta binoto niya 'yan eh. Binoto niya 'yan, no. Alam naman natin nanalo 'yan kasi nga daming followers niya sa daming subscriber niya doon sa kanyang YouTube channel na Rafi Tulfo in Action. So dito malalaman niyo, makikita niyo, no. Ipapakita ko sa inyo yung pinag-usapan sa loob ng PTA meeting. Kung ano yung dapat na suotin ng isang estudyante na bawal, na hindi naka-uniforme, kung ano yung prescribe na susuotin ng isang estudyante, no? Tsaka kung anong araw susuotin yung mga uniform, PE uniform. Tsaka yung ibang mga activities within the year. Kasi may mga activities po, no? Alam naman po natin, no, yung eskwelahan, may mga activities dyan, mga United Nations, o iba pa mga activities na naka-schedule. Yun po yun, yung PTA, ganun po kahalaga. Ganun kahalaga sa isang mga anak natin na nag-aaral. Lalong-lalo na sa parents para malaman nila na secure yung anak nila sa loob ng classrooms. Isa pa, bawal na magdala ng kahit anong bagay na matutulis doon sa loob ng classrooms. Pinagbabawal yun. Bawal na din pumasok yung mga outsider sa loob ng classroom kung wala ka namang gagawin doon, lalo't lalo nang wala kang ID na ipakita, yung valid ID. So, dapat alam mo yun, Senator Rafi Tulfo, kasi andyan ka na eh. Alam natin na magaling ka, matalino ka, pero wag naman one-sided, no? Nasanay kasi tayo na one-sided tayo sa Rafi Tulfo in Action na kung ano yung nasa utak mo, yun na yun.
Tsaka pasintabi lang ha, parang kung magkapagsalita itong si Senator Rapi Tulfo, parang pinag-uutusan niya ng lahat ng mga tao doon sa Senado. Hindi man pwede na gano'n. No? Huwag tayong maging one-sided. Tingnan natin kung ano yung dapat na gawin. Ano, wag yung sasabihin mo na dapat sagutin nyo agad to. Dapat ganito, ganyan. Kasi pag hindi to nasagot, patay tayo yan. Ako ang maano dito, ako ang questionin tayo ng mga ano natin doon sa yung mga nagko-comment sa atin sa yun yung sinasabi niya, Rapi Tulfo in action, Rupo tuloy. Doon sa kanyang Rapi Tulfo in action, lagi niyang binibida na maraming nagre-report doon sa Rapi Tulfo in action na ganito ganyan, na pinaghihingan daw ng pera ng teachers yung mga parent na pinupush daw at saka hindi daw pumapasa pag hindi nakapagbayad. Maling-mali po yun, no? Sa namitingan dito, wala pong pamimilit na ginawa yung, hindi naman DepEd. Kasi magkaiba naman yung DepEd tsaka sa PTA. Yung PTA grupo yan, asosasyon yan sa loob ng isang classroom. Na para may batas tayo sa loob ng classroom, mayroon tayong panuntunan, may teacher, at saka mayroon mga elected officials sa mga parents. Kasi hindi po kakayanin ng isang guro na siya lang mag-isa, no? Dapat kaakibat yan, katulong yung mga parents. Hindi po natin masabi na nakikialam tayo, pero ang totoo niyan, yung mga projects, every year talaga meron yan kasi nga ang daming ang kakulangan sa loob ng classroom. So kita nyo naman, kahit tingnan nyo sa loob ng classroom, diba? Kaya nga may mga brigada eskwela kasi nga medyo matagal siyang hindi na naayos, hindi na linis. Yun yung mga brigada eskwela, di ba? Tsaka, every year dapat may ayusin. Hindi natin alam kasi hindi naman natin hawak yung loob ng school. Meron talaga masisira dyan, no? Electric fan, ganun din yung electric fan. Nasisira talaga yan kasi tao lang gumagamit yan. Lalo na't mga bata, pag ginaganon-ganon, masisira talaga yan. So, hindi po kakayanin or hindi po masusolusyonan agad-agad ng gobyerno kung walang tulong po ng PTA. So tulong po yan, donations yan, pinagplanuhan, binutuhan, kaya ba natin to? Ano sa tingin nyo? May mga ganun na mga diskusyon. Mga parents, kaya ba natin to? Ganito yung amutan natin, tago 100 tayo kada isa. Bibili tayo ng ganito, ganyan, electric fan, printer, mga ganun, no? Tsaka wala naman problema kasi hindi naman pera ng gobyerno yan. Tsaka hindi yan hiningi, hindi yan pinipilit. Sa mga gusto lang magbigay, kung meron kang ibibigay, pag wala naman, hindi naman pinipilit, no? Kasi pwede naman yan siya kusa ipagbigay doon sa iba na mas nakakaluwang, no? Na pwedeng magdagdag pa sila kasi nga sila naman yung may mga kapasidad na magbayad o mag-ambag. Yun po yun, no? Mahirap kasi yung sinasabing pangingikil. Kaya ang alam naman natin, yung PTA is for good yan para sa mga mag-aaral, sa mga anak natin kasi makagamit nila yan, printer. Kunwari, mayroong project ngayon na pag-usapan, printer. Para yun sa kanila kasi hindi na sila mahirapan na mag-print pa sa labas. For example, photocopier. O para hindi na sila photocopy, doon na lang mismo. Tama, electric fan, para hindi na sa mainitan. So may electric fan na. Yun po yun. Ang importante dyan, nakikita. Hindi yung ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw, hindi naman yan siya binubulsa. Kasi nga, nakikita ng mga parents, ultimo mismo, parents ang magrereklamo dyan pag wala nakitang akto na nabili. Kasi nga, mayroon namang elected officials dyan sa loob, kaya nga may PTA elected officers. Kasi yun po yung hahawak doon. Wala naman pakialam yung teacher niyan kasi meron naman tayong president, may secretary, may treasurer. So lahat yun, may mga function sa loob ng classroom. Sila na po yung gagawa no? Pero tulong-tulong po yan. Hindi po yun ibig sabihin na hahayaan na lang ng teacher kasi andyan dapat yung teachers.